Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's. Tatlo po pag-uusapan natin. Una muna si Corina Sanchez, pangalawa si Marcoleta pala, at si Panfilo Lacson. Unahin na po natin si Corina Sanchez. Ito pong kanyang interview kay Sara Diskaya ay burado na po sa YouTube. So kahit i-search na po sa YouTube, hindi nyo na po makikita etong rags to riches na interview ni Corina Sanchez dito kay Diskaya. Kala ko ba may pasabi-sabi pa kayong cyber libel? Meron pang statement. Etong producer ng Rated K at naka-address yung statement kay Vico Soto. Dami-dami yung sinasabi. Buburahin nyo rin pala. So, bakit yung binura? Bakit binura? Sabi nga ng iba, guilty. Sabi ng iba dami-dami yung sinasabi. Tapos, ito, guilty to the highest. Ito pa, may nagtatanong, if not para i-promote, kasi mga kababayan, ito pong interview kay Diskaya, ito po ay nangyari bago po ang eleksyon. Sabihin na natin, bago ang campaign period. Okay? So, ang nangyari, parang ipinromote nila itong pamilya Diskaya at sinabi, nagsimula din sila sa hirap hanggang sila yumaman. Sabi nga ni Julius Babaw para ma-inspire ang mga tao. Ma-inspire ang putik. Ma-inspire naman, ma-inspire na magnakaw. Para ma-inspire daw ang mga tao. Para ma-inspire magnakaw? Wala. Yun? Mag-inspire para magnakaw? Magpayaman? Magnakaw sa kaban ng bayan? Lokohin ang taong bayan? Mamaya pupunta tayo dyan. Nagalit nyo agad ako Ma-inspire daw. Ayos to si Julius Babaw nawala na tuloy akong gulo-gulo kasi neto ni Julius Babaw So ito, sabi niya, if not para i-promote sila as candidates or whatever, why ganun ang suot na t-shirts nila? O sa interview kasi nakasulat, ate at kuya. Bakit nila sinuot yun during dun sa Rags to Riches interview? So parang nagpapakilala sila at ginagamit nila itong platform, itong Rated K at yung channel ni Julius Babaw para makilala. Kasi noon pa man pala ay meron na silang balak na tumakbo sa 2025 elections. So sabi coincidence lang, hindi coincidence. Talagang balak nila. So nagpapakilala sila paunti-unti dun sa mga tao. Kaya kahit sila ay magbayad ng 10 milyon, sabi ni Vico Soto yun. Sa tingin ko hindi magsasalita si Vico Soto kung wala siyang resibo. Kaya medyo pinatutsadahan ni Vico Soto etong dalawang ito, si Corina Sanchez at si Julius Babaw. Nangyari, ito, binura na po sa YouTube yung kay Corina Sanchez. Ewan ko lang yung kay Julius Babaw. Hintayin natin kung ano mangyayari. Sabi ni Richard Poon, if Vico is wrong at kakasuhan ng cyber libel, why erase the episode? Bakit mo nga buburahin? Di ba? Tapang-tapang nyo dati. Tapos ngayon, buburahin nyo pala. So, bahala na po kayo mga kababayan kung ano sa tingin ninyo ang dahilan bakit binura yung episode, itong Rags to Riches interview ni Corina Sanchez kay Sara Diskaya. Ito, pag-usapan naman natin, dahil sa papag-flex mo ng etong Diskaya sa mga gara nila mga sasakyan, sabi ni Marcoleta, posibleng ipakuha ang mga asset sa mga kurakot na kontraktor. Grabe naman yan. Kurakot? Sakit mo naman magsalita, Marcoleta. Ayan ipapakuha ang mga asset sa mga kurakot na kontraktor kasama ang mga luxury cars. Ayan, ano sabi? I-ready mo na yung mga kotse mo. Sara Diskaya. Flex pa Pinag-ayabang nyo pa. Talagang grabe, nakakalula yung mga sasakyan niya. Grabe, gaganda. Iba-ibang klase, mga imported. Ngayon, tingnan natin kung ano mangyayari dyan. Dahil po sa mga katarantaduhan dyan po sa flood control projects na involved etong mga construction company na mga Diskaya, malamang at sa malamang, baka nga kumpiskahin yan ng gobyerno.
Kaya patay-patay ka na. Kukunin ko yung pagmamayari mo para itapat doon sa ginawa ninyong panliling lang sa taong bayan. Ay, yung sabi ni Marcoleta. Kukunin ko yan. Ibibigay ko yan kay Manalo. Ay, hindi. Joke lang po. Joke lang. Joke lang. Mas mayaman naman si Manalo dyan sa mga diskaya. Manalo, may eroplano Nakita niyo ba yung balita? Yung eroplano ang INC. Hindi pala INC. Si Manalo lang pala. Hindi pala pag-aari ng INC yun. Tapos, diskaya mga sasakyan lang. Si Manalo eroplano. Kaya pag kinuha yan ni Marcoleta, baka kunin niya ng INC. Patay kayo dyan. So ayan mga kababayan, dahil nga sa mga kalokohan dyan sa flood control projects, posible nga na makuha itong mga magagarang sasakyan ng mga diskaya. At ito pa, ito matindi mga kababayan, ito yung main topic natin. Sabi po ni Senator Ping Lacson, posibleng mayroon ding senador na nag-insert at kabahagi di siya sa 25% share na tinatawag na funder or proponent o sponsor ng insertions. Okay, ganito po yan. Kapag ikaw ay nag-insert ng pondo, meron daw sinasabing 25% share. Dahil ikaw nga nagpondo Ikaw ang proponent Ikaw yung sponsor ng insertion. So, ikaw ay may 25%. Kapag 100 ang in-insert mo na pondo, 25 yung sayo. 25%. Kapag 1,000, magkano? Magkano sayo? 250 pesos. Maliit. Liit, no? Diba? Kasi pag 100, 25 pesos. Kapag 1,000 pesos, 25% sa'yo, 250. Ay, maliit. Maliit naman yung share ko. 25%. Paano kung 10,000 pesos? 10,000 pesos. Magkano yun? Pag 10,000 pesos, magkano ang 25%? 2,500. Wala, maliit. Maliit pa rin. Diba? Maliit pa rin. 10,000, 2,500 lang ang porsyento ko. Eto, paano mga kababayan, paano kung paano ko yung insertion ay 142 billion. Magkano ang 25% kung ang in-insert na pondo ay 142 billion pesos? Magkano? Kinalculator ko na mga kababayan. Para hindi kayo malito. Ang 25% po ng 142 billion ay 35.5 billion pesos. Maliit. Anak ng toko. Sobrang laki po yan. Nakakalula po yung amount na yan mga kababayan. 35.5 billion. Yung nag-insert ng 142 billion, yung pumunta po dun sa sa BICAM, 2 beses po nagpakita ron, nag-insert ng 142 billion. Kung totoo ang sinasabi ni Senator Panfilo Lacson na meron siyang 25% share, magkano ang sa kanya ron? 35.5 billion pesos. Biruin nyo mga kababayan. 35.5 billion pesos. Kung yan ipinamigay sa taong bayan, siguro hindi na tayo naghihirap. Pero itong mga buwaka ng mga swapang sa pera, hindi ko nababagitin kung sino. Alam niyo na kung sino. Yung proponent, yung nagpa-insert, 142 billion pesos. Ang party niya, kung totoo ang sinasabi ni Ping Lacson na 25 share, dahil siya po ang funder, siya ang proponent at sponsor ng insertions, meron po siyang 35.5 billion pesos. Kaya yung mga mamahaling bags nung kanyang partner, kahit rumampa yan sa Italy, kung saan dyan, at bumili ng mga mamahaling ginto, diamond, mga damit, bags, panty, short, wala pong
Wala. Easy money. Guys, easy money. Kaya mga swapang sa pera. Pera po ng taong bayan yan, mga kababayan. Grabe. Oh? 25% share. Kapag ikaw ang proponent, kaya naman pala 2 beses pumunta para masigurado na hindi may slash yung kanyang insertion. Bakit ka pupunta ron? For the very first time nangyari, ang isang, naku, mababanggit ko pa, hindi ko na nga, ayoko na nga banggitin eh. Basta 2 beses for the very first time. Ganun lang nangyari yon. Na pumunta. Oh. Yung may posisyon na gano'n dyan po sa sa bycam. Para siguro siguraduhin na hindi may slash yung kanyang insertion. Bakit? Kasi sayang naman. Yung 35.5 billion na share. Dahil ikaw ang funder, ikaw ang proponent o sponsor ng mga insertions. Ngayon, ikaw ay funder. Susunod, makakasuhan ka na ng plunder. Sige lang. Di naman natutulog ang Diyos. Kung kayo nagtutulong-tulong dyan, takipan kayo ng takipan dyan, darating ang araw, mananagot kayo sa kawalang hiyaan ninyo sa taong bayan. Grabe mga kababayan. Kamusta na po kaya si Kamusta na si Ham and Cheese? Sir Cheese Escudero, kamusta po kayo? Grabe pala, sir, no? Kaya pala 2 beses kayo pumunta ron. Kasi kung totoo yung sinasabi ni Senator Ping Lacson, kumita kayo ng 35.5 billion pesos. Billion. Billion, mga kababayan. 25% ng 142 billion Di 35.5 billion. Grabe. Ang dami ng mamahaling mga bags, no? At mga mga mamahaling panty at bra. At mga diamonds, mga kababayan. Mga samot-saring alahas. Iba't ibang mga sasakyan. Sasakyan na may payong sa loob. At mga sasakyan na merong wine glass sa loob. Kaya bilhin yan. Yung 25% share dun sa insertion na 142 billion. Grabe. Sana karmahin kayo. Sa totoo lang, sana karmahin kayo. Yung mga magdanakaw po sa ating gobyerno, sana po karmahin kayo. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.